Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin, at talaga namang detalyadong weekly reading for July 14 hanggang July 20. So Cancer, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin yung mga kapalaran mo for those dates. And kunin mo lang yung resonate ka and use your intuition para makuha mo yung iyong iyo talaga this time, okay? So Cancer, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion mamaya. So kung meron kang pangmalakasang isang tanong, at the end of our reading, pwede mo yung itanong sa akin. Sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba, sa isip lang. And we will answer that intuitively at the end of our reading, okay? So Cancer, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron po tayong free reading for Cancer. So thank you po for not skipping the ads. So Cancer, naghihintay sa inyo ngayon July 14 hanggang July 20. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Wands. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups. Yes. In the area of your near future, you have the Knight of Wands. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Nine of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Knight of Pentacles. So wow, alam mo tayo mga Pentacles, it's all about your kaperahan, your fortune, your career. Pwede rin o kaya yung mga balak mong simulan this time around na kakaroon ka ng pagkakataon na kumamal ng mga pera. So congratulations. In the area of your divine messages, you have the Page of Pentacles. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito Cancer? Sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. So Cancer, bago tin basahin in comprehensive way ang bawat cards mo for the week, alamin muna natin kung anong lingering energy in your background. You have the Devil card. Okay, Cancer, napakasimple. Sabi ng spirit guides mo, kailangan mo daw mag-let go. Mag-let go ka daw ng mga bagay. I'm seeing old things or old ng pag-may-ari mo mga bagay na kailangan na itapon o pag alam mong wala nang saysay sa'yo, i-let go mo na. Halimbawa, mga gamit, mga damit na matagal mo nang hindi nagagamit for halimbawa 2 years, 5 years pero nakatambak lang sa kwarto mo, you have to throw them out. Mga sirang gamit, mga bagay na hindi talaga sa'yo pero nasa bahay, pero hindi mo talaga napapakinabangan, you have to throw them away or ipamigay mo na sa iba. I'm seeing here because you need to let go of some energy na nakakip doon sa mga gamit na yun o sa mga bagay na yun na kailangan mo ilabas sa bahay mo, ilabas sa ginagalawan mo in order for you na makapasok freely ang frequency of money, frequency of good energy pagdating sa iyong good future. Okay, Cancer, napaka-importante. Sabi rin ng spirit guides mo, you have to let go of someone. Hindi to para sa lahat ha, hindi to para sa lahat. Pero if you're dealing with so much pain, sorrow, negativity with someone, pwedeng kaibigan, lover, o kaya co-worker, parang kailangan mo silang i-let go at mo gusto silang papasukin sa energy wall mo. Yung parang yung maliit mong ginagalawan, dapat kaya mo silang i-let go, pabayaan, dumistansya, ganyan. So, kung wala ka naman choice din, halimbawa, nasa workplace ka, tapos wala ka naman choice, kundi makipahalubilo sa taong ito, kahit gusto mo siyang iwasan, edi dumistansya ka lamang. Ano? Yung mga dati nyong ginagawa together, maaaring hindi mo na gawin at wag mo na rin ibigay sa kanya yung mga secrets mo, yung mga ideas mo, knowledge mo, kasi baka yun ang humaharang daw sa mga bagay na gusto mo makamit this time. Kaya siguro may mga delay, may mga bagay na parang iniisip mo siguro bakit ganito, bakit ganyan. Baka may energy kasi na pumapalibot sa'yo na humaharang sa mga yan. So, make sure kapag nakapansin ka o medyo may alinlangan ka about someone na parang feeling mo, parang ang bigat, ang heavy, ay ikaw yung rason kung bakit mabigat yung pakiramdam ko o kaya bakit lagi may problema, may aberya, learn to distance yourself, okay? For some, nakita ko rito na may mga habits ka din, may mga bagay kang kailangan ng baguhin, mga paniniwala na kailangan ng bitawan in order for you to move forward with a lot of things. Kaya siguro may delay, halimbawa, sa iyong mga ginagawang project. Halimbawa lang ito ha, parang sabi mo, ang dami-dami mo na inaasikaso pero bakit hindi umaandar yung certain project? Bakit lagi may delay? Bakit may aberya? Baka meron kang nilalatag doon na sistema or paniniwala sa certain project na yan na yun pala at this time, hindi na siya gumagana or hindi na siya nag-work for this certain project. So make sure na buhisiin mo daw kung ano yung mga sistema, paniniwala o
routine mo na ginagawa doon na kailangan baguhin, kailangan reassess at tanggalin, i-let go at magkaroon ka ng panibagong assessment, panibagong paggalaw doon sa ginagawa mo in order for you na wala ng delay. Okay? Because nakita ko talaga itong humaharang o bakit yung mga minsan mga plano parang feeling mo it's not working o bakit yung hinihintay mo, bakit parang ang tagal o bakit parang ang hirap ko makamit yung isang bagay. So, yun daw ang kailangan mo i-figure out this week, Cancer, is to let go of things or person or ideas na kailangan na talagang tanggalin sa iyong sarili o sa iyong buhay in order for you to move on and wala ng delay. Okay? Bago natin basahin ang full spread mo, bigyan mo na kita, Cancer, dahil alam ko naman binubusog ko kayo sa napakaraming informasyon every week. Bigyan mo na kita ng additional animal oracle card, animal spirit oracle card to make sure na magagawa mo yung mga bagay for this week at malulutas mo yung mga dapat malutas. Okay? First, you have a number 47, baka edad ito o favorite number or number of significance para sa inyong pamilya. 47, pig spirit, use your mind wisely. Especially here, sa mga dapat bitawan. Dapat isip mo talaga ang papairalin mo this time para malaman mo kung ano yung mga dapat i-let go at kung ano yung hindi. At magkaroon ka ng kahalinawan sa mga bagay-bagay. Use your mind wisely. Another message, you have 18, baka birthday niyo po ito. Dear Spirit, bring a gentle touch. Yun, maging gentle ka lang daw. Maging malumanay ka. Be kind to yourself. Be gentle to yourself. Be nurturing. Hindi mo kailangan gawin lahat ng marahas o hindi gawin mo lahat ng marubdob o aligaga o parang pagod na pagod, ganyan. Kailangan maging marahan ka, maging gentle ka nga lang, ika nga, sa mga bagay na gagawin mo this time para makita mo yung mga mali, makita mo yung mga aberya para madali mo magawa ng paraan at hindi mo siya makaligtaan. Okay? Another message, you have number 26, baka birthday o important number po. Flamingo spirit, embrace the in-between. O may mga bagay doon na parang nasa gitna ka ng point A to point B. Yung mga bagay, yung mga pagkakataon sa iyo na parang may alinlangan, may adjustment, may parang hindi sigurado. Yun daw ang kapitan mo because doon mo daw mas makikilala ang sarili mo, mas makikilala mo yung mga kakayanan mo na hindi mo pala akalain na meron ka before. O kaya doon mo daw makikilala yung mga totoong tao na nandyan sa buhay mo, na susuportahan ka kahit wala ka pa nararating o wala pa nangyayari doon sa ginagawa mo, no? They are the support group and they are the memories sa pangahawakan mo sa buhay mo kasi ito yung mga pagkakataon na sinubukan ng pagkakataon pero at the same time nakilala mong husto yung sarili mo at yung paligid mo. So, that is really a very empowering time for you. So, Cancer, pag-usapan natin ng full spread mo at the center, you have the Hangman here. Si Hangman, sinasabi niya na, yes, this week, Cancer, kailangan malinawan ka na sa mga bagay, tao, sitwasyon na kailangan bitawan. Kailangan i-let go, kailangan putulin. Okay? Parang once and for all, putulin mo na. Kung hirap na pagod ka na, hindi mo na kaya yung taong yan o yung lugar na yan, yung sitwasyon na yan, time na talaga para sa'yo na malinawan ka na, huy, Cancer, alis na. Uy, Cancer, iwanan mo na yan. Uy, Cancer, baguhin na yan. Okay? Whether kung nagbibisyo ka man o meron ka mga side quests na hindi appropriate for you o nakakaharang for you sa pag-abot ng full potential mo, kailangan mo ba daw bitawan yan? Okay? Ngayon malinawan ka na daw. A very, very awakening time for you to really choose your own happiness at magkaroon ka ng ibang perspektibo pagdating sa goals mo this time. Hindi pwede yung parang you're keeping the same people, you're keeping the same routine, you're keeping the same circle na alam mong walang growth o alam mo na humaharang. Naririnig ko na parang alam mo naman kung sino yan o kung ano yan na pumipigil sa'yo para ma-achieve yung gusto mo, no? So you need to really be enlightened kung sino yung mga dapat mong papasokin sa circle mo. I'm hearing huwag ka daw basta-basta magpapasok ng kahit sino sa bahay mo because the energy might stay there. Especially kung yung taong yun na hindi mo talaga kakilala, okay? The Hanged Man is being clarified by the Nine of Cups. Woo! Alam mo na, Cancer, kung lagi ka nanonood sa akin, pag pumasok si Nine of Cups, this is a confirmation of mag-wish ka na. Close your eyes now, Cancer. Follow me and meditate. I-wish mo fully yung mga wishes. Kung specific yan, kung very, very long, pwede mo rin i-pause ang video na to kung talaga mahaba ang wishes mo. And then, say it, I claim it para marinig yan ng yung spirit guides, ng yung angel guides at maipadala nila pataas sa ating universe, sa heaven, kay God, yung mga prayers mo at mas mapabilis ang magpapatupad niyan. So, with the Nine of Cups here, nakita ko 9 here, also dalawang 9 is all about release. Okay? Pakawalan daw talaga. 9 is all about releasing the control, releasing the kadena, or releasing yung mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo. Kasi you're now ready
to get more, okay? Handa ka ng kumuha ng mga bagong bagay o bagong mga pagkakataon sa buhay mo na pupuno doon sa mga iiwanan ng mga bagay o tao na aalis sa buhay mo, okay? With the Hanged Man here combo with the Nine of Cups, nakita ko rito na ngayon, na-realize mo, oo nga no, hindi na ako pwedeng magkasya sa mga bagay na hindi ako masaya. Hindi na ako pwedeng magkasya sa mga bagay na napipilitan lang ako o pinapuwersa ko lang ang sarili ko na tanggapin o yakapin dahil kailangan o kaya dahil doon ako unang napunta o dahil wala akong choice before. Pero ngayon, sabi ng spirits mo na parang nagising ka na sa katotohanan, Cancer, na hindi mo na kailangan pa magtiis at kailangan mo nang hanapin yung magpapaligaya sa'yo. Parang sabi ng spirits mo, panahon na. Panahon na para ikaw naman ang sumaya, para ikaw naman ang magkaroon ng contentment, satisfaction sa buhay mo at sundin mo yung pangarap mo. Sundin mo yung magpapaligaya kay Cancer. At yung kalinawan na yun nag-uugat din sa huwag ka daw ma-feel guilty. Huwag ka daw mag-feel na parang napaka-selfish mo. Huwag mo daw i-feel yun. Kasi karapatan mong makuha o habulin o hanapin yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Kapag maligaya ka, may spread mo yung happiness with other people. At importante yun na ikaw muna mismo ay maligaya. Okay, Cancer? In the area of your what you want, you have the Two of Wands. Yes, this time around nakita ko na gusto mo nang kumawala sa sistemang o sa ginagalawan mo na parang alam mo hindi ka na maligaya. You feel like tapos na to, o kaya wala ng growth, hindi ka makahinga, that's what I'm hearing. O parang nagiging sunod-sunuran ka na lang from someone na parang wala ka ng sarili mong boses, wala ka ng sariling desisyon, wala ka ng sariling pag-iisip for a very long time dyan. Either a relasyon o sa kumpanya, parang feeling mo hindi ka pinapahalagahan at yung ideas mo ay parang walang pinapatunguhan. Parang feeling mo, I deserve more. I deserve a better treatment. I deserve a better workplace. Or I deserve a peace of mind. Kasi siguro ngayon handa ka nang kumawala sa nakasanayan mo. At you're now conquering the world, no? Your eyes is on the world. Parang yung mata mo nakatingin sa mga mas malawak pa sa buhay mo na parang pwede akong pumunta doon. Pwede kong gawin yun. Why not gawin ko yan? So marami ka na ngayon naiisip na what if habulin ko sa buhay ko, tignan ko naman yung posibilidad nito sa buhay ko in the near future. Pero ngayon may mga kailangan ka pa rin harapin, Cancer, na mga tao, bagay, sitwasyon na kailangan mo munang tapusin o kaya sabihan o kaya i-confront once and for all para makalarga ka na. I'm seeing someone traveling with the Two of Wands. Kung magka-travel po kayo this week, a very very important travel na nakikita ko. Because this travel will be very very important for you dahil para magiging wais ka dito. Kung aalis ka man parang dalian, pagbalik mo ibang-iba ka na. Meaning parang marami ka na realize sa buhay mo. I'm seeing someone taking a vacation or taking a leave of absence or really going somewhere. Titignan mo kung okay doon, kung pwede ka ba doon, o kung para luminaw ang isip mo. I'm seeing you coming back and telling yourself, now I'm ready. Handa na akong pumunta doon o handa na akong mag-settle doon or para nakapag-make up your mind ka na, para makapag-decision ka na daw. Okay? The Two of Wands being clarified by the Four of Wands. Yes. For dalawa bang four natin? Wala, isa pa lang. So, a Four of Wands telling here na you're thinking about a milestone in your life. Ngayon, parang gusto mo na talaga magbago ang buhay mo kasi meron kang iniisip na gustong threshold or finish line na gustong maabot. Halimbawa, gusto mo na makabili ng bahay, kaya parang ngayon gusto mo na mag-iba na ng trabaho kasi doon mas makakaipon ka, mas makakakuha ka ng benefits, mas bibilis yung pag-acquire mo ng bagong bahay. O kaya for some of you, gusto mo na mag-abroad kasi para sa school ng anak, para mapag-graduate si bunso ng engineering, ang mahal-mahal, di ba? So, sabi mo, kailangan ko na mas malaking kita. So, ngayon naghahanap ka ng mas malaking opportunity somewhere else kung saan magbibigay sa'yo ng garantiya na makukuha mo tong milestone sa buhay mo. O kaya, some of you are trying to fix the house or buy na the land. Meron kang gustong bilhin siguro na lupa. At ito yung parang tagumpay na gusto mo makamit. Kaya ngayon handa ka na mag-risk, handa ka nang pumunta kung saan man ngayon. Kasi alam mo parang ito na yung tangi kong paraan o tangi kong pag-asa para makuha ko tong milestone na to o bagong yugto sa buhay mo. No? So congratulations kasi nakita ko na ready ka na, Cancer, and good luck po sa lahat ng pupuntahan nyo at gagawin nyo. At I'm wishing you everything the best para makuha mo tong threshold, milestone, makabayad sa utang, makabili ng ganito, makabili ng ganyan, makalipat doon, mapatapos si bunso, mapatapos si kapatid, kahit ano man. Kung ano po tong milestone mo, I'm wishing you very very best for this endeavor. In the area of your what you need, you have the Four of ito pala ang 4 natin, may katabi lang pala, hinahanap ko nito lang pala. 4 of Pentacles. 4-4, sabi ng spirit cards mo, dalawang 4 ay protection.
So, kung meron kang balak gawin this time, nakakaiba or risking something or talagang taking a leap of faith, sabi ng spirit guides mo, you are protected. With 4-4 here, the spirit guides, the angel guides, the universe are protecting you and guiding you dito sa ginagawa mo. Kaya, huwag ka na mag-alala and just push with your plans, okay? Sa area of what you need, you have the 4 of Pentacles. Sabi ni 4 of Pentacles na kailangan talagang i-let go na yung mga bagay para mayakap mo na yung karapat-dapat. Halimbawa, meron kang dapat i-let go na sideline because it's not working anymore, hindi ka na kumikita dyan, pero dahil hilig mo lang yan o dahil feeling mo sayang naman, pero kung walang-wala ka na talaga mapiga dyan at nababaong ka na sa utang, siguro kailangan mo na i-let go and chase new things. Alam ko, sabi ng spirit guides mo, ang naririnig ko, i-let go mo na para may pumasok na bago. Okay? Ibitawan mo na yan para pumasok yung mas maganda at mas mabuti, mas malaki, mas maayos. So, nakita ko rito, you're on the path of financial stability, financial assurance sa buhay mo. Kaya lamang, papasok lamang siya kung ibibitawan mo na yung mga bagay na talagang kapasakit sa ulo mo o talagang feeling mo, kinakaya mo lang pero kailangan mo talaga siyang iwanan. Okay? Papasok lang ang stability once you let go of something na talaga namang sakit sa ulo pero kinikip mo sa buhay mo. Naku, wag kang sadista, Cancer, no? Learn to let them go. Tao man yan o sitwasyon o pagkakataon o pangarap. Naku, kung alam mo talagang hindi na talaga mapipiga, let go. Okay? The 4 of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes. Ngayon, may pagkakataon ka daw na magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay because ang Ace of Wands is out with the old, in with the new, pero itong bagong buhay, transformation, bagong pagkakataon, new job, new opportunity na talaga magbibigay sa iyo ng financial stability, okay? Financial assurance, financial security, okay? May pagkakataon ka makuha yon. Pero sabi ng spirit, so magkaroon ka daw ng confidence, Cancer. Confidence na ilaban tong plano na to, gawin tong pangarap na ito, gawin tong idea na to, at magkaroon ka din ng paninindigan na this is my choice, this is my decision, at gagawin ko to no matter what because nakita ko that it will lead you to financial freedom, financial stability, financial security. Pero kailangan talaga magbitaw ka ng iba. Okay, kailangan mong bitawan yung hindi na nag-work para mayakap mo to fully at makapasok ka na daw sa bagong buhay mo o bagong status ng buhay mo. Talaga namang may bagong yugto. Nakita ko bagong yugto ito ng life mo. Kaya naman go push kasi wala nang stagnancy, wala nang delay. Okay, wala nang delay and you're now very very happy with what's coming sa buhay mo this coming weeks. Okay? So, magsaya, mag-isip mabuti at panindigan at maging matapang ka ngayon na gawin na yung plano mo. In the area of what's affecting your current energy of the Queen of Cups here ngayon, Cancer, kailangan daw ipamalas mo yung love mo in everything that you're doing. Okay? Kasi before nakita ko na parang may mga bagay o may mga trabaho o may mga pagkakataon na hirap ka bumangon tuwing umaga, hirap na hirap ka pumasok, parang ano ba yan? Parang hinihila mo ni paa mo papasok ng trabaho, pagpapasok sa mga ginagawa mo. Parang before na wala na yung pag-ibig, na wala na yung excitement sa ginagawa mo, no? Pero ngayon sabi ng spirit guides mo, parang nalinawan ka na in order for me to achieve the happiness and achieve the contentment that I want for my life, kailangan mo talagang yakapin yung mga bagay na nagpapatibok sa puso mo. Yun, nagbibigay sa'yo ng excitement, nagbibigay sa'yo ng happiness, the things that completes your heart. Kung saan ka maluwag sa damdamin mong gawin. Kung wala doon ang puso mo, wag yan ang gawin mo. Kung wala dyan ang hilig mo, wag yan ang gawin mo. Lagi mong isipin na dapat unang-una masaya ko dito at nandito yung buong puso ko. Parang sabi ng spirit guides mo, kailangan bukal sa kalooban mo yung gagawin mo in order for you to really makuha na yung wala nang delay at saka makuha na yung success na hinahangad mo dyan. Kailangan kasama ang puso mo sa ginagawa mo. Kasi karamihan sa atin, we're just doing our job, pero wala doon yung loob natin, wala doon yung kaligayahan natin, wala doon yung amor natin. Pero ngayon parang sabi ni Spirit Guides, it's time for you na, Cancer, to choose something that makes you happy. Protect na your heart and do what makes your heart happy. Parang sabi ni Spirit Guides mo, follow your heart. Yan, follow your heart. At doon ka nalinawan, parang nag-ilaw yung utak mo, yung ulo, parang ting, nag-ilaw na siya at parang yes, o nga no, sundin ko ng puso ko, I will follow my heart so that I will achieve greatness. Kapag sinunod mo ang puso mo, nako, nakita ko talaga magkatagumpay ka. Okay? The Queen of Cups being clarified by the Tower card. Yes, talaga magbabago ang lahat sa buhay mo once you follow your heart, once you know na kung ano yung tinitibok ng puso ko, kung ano yung bukal sa puso ko, doon ako magkatagumpay at doon magiging smooth sailing ang lahat at wala ng aberya. Kung magkaroon man ng aberya o delay, alam ko kakayanin mo kasi doon yung hilig mo, nandun yung puso mo, nandun yung pagmamahal mo. In the area of your near future, eto ka, napakasaya mo with the Knight of Wands. I'm seeing you beating your drums, tapos nasayaw ka, tapos you're partying. I'm seeing you enjoying the life that you have this time. At parang lahat ng gagawin mo, malakas ang loob mo. We're very, very excited. No? Nakita ko na you're enjoying
enjoying what you have. You're enjoying the career na pinasok mo. You're enjoying the endeavor na niyakap mo. You're enjoying the career na dati akala mo imposible lang, na dati tinitingnan mo lang, tinitingnan mo lang, para pwede kaya ako doon. I'm seeing you here enjoying this. Yes, malakas ang loob mo, yung fire within you every day. Pagising sa umaga, excited ka, gagawin mo siya. Pupunta ka doon, gabi na gabi mo yung ginagawa mo. Tapos, harmonious in relationship with the other people. So, nakikita ko na parang, you're the kind of person in the near future na ine-enjoy mo yung meron ka. At napaka-importante nun para paratalihin mo sa buhay mo yung mga bagay na pinagusumikapan mo mabuo, yumabong, lumaki. Ano? At nakita ko rito na hindi na katulad dati na parang, ano ba yan, hinihila mo na halos yung paa mo papasok sa trabaho, papasok sa ganyan, o para gawin lang isang bagay. Parang sobrang tedious, sobrang nauubos ang energy mo agad-agad. Pero this time around, nakita ko in the near future, magutuloy-tuloy itong happiness mo. Magutuloy-tuloy itong fulfillment mo. And you're very, very, very happy sa mga ginagawa mo. Congratulations, okay? The Knight of Wands being clarified by the Three of Cups. Yes, harvesting, celebration. Wow, Three of Cups is all about celebration, partying, enjoying the good harvest. Ika nga, enjoying the good harvest of something that you created in the past. So ikaw to ngayon. Sugod ka ng sugod sa mga bagay na gusto mo, malakas ang loob mo, very, very passionate sa mga bagay na meron ka, and you are now celebrating life more than ever with your family, with your chosen people in your circle. At ngayon nakita mo na buti pala nilabang ko lahat, buti pala binatawan ko to kasi ang ganda ng buhay mo in the near future. Congratulations. In the area of our challenge for the week, you have the Nine of Pentacles. Ngayong linggong ito, bago natin puntahan tong future mo, bago ka mag-celebrate at maging sobrang happy sa iyong kinalulugdang lugar o kinalulugdang posisyon sa buhay, sabi ng Spirit Guides mo, ngayong linggong ito, you need to start your financial independence journey. Cancer, okay? Makinig ka mabuti. Parang for a very long time, siguro naging dependent ka sa ibang tao. Halimbawa, sa kanya ka humihingi ng pera, sa partner mo, okay, sa parents mo, o sa mga anak mo. Parang sabi ng Spirit Guides mo, ngayong buwan na ito, ang challenge sa'yo, magsimula na tumayo sa sariling paa, magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Halimbawa, for the family, siguro breadwinner ka din, o kaya ikaw yung main supplier ng needs ng family. Sabi ni Spirit Guides, magkaroon ka rin ng para sa'yo. Para sa'yo. Magtabi ka ng para sa'yo, para sa future mo, retirement mo, para sa iyong solo era. Okay, kung ikaw man ay loveless this time, nakita ko nakakayanin mo mag-isa. Kaya kailangan maging matalino ka na this time para putulin tong mga bagay na humaharang sa enjoyment mo. Okay? Because Nine of Pentacles is all about money, enjoyment, luxury, getting what you deserve, o pagpundar sa mga bagay mula sa pinaghirapan mo. So ngayon, sabi ni Spirit Guides mo, this week, the challenge for you is to think for your own self's happiness. Okay? Kung ano yung magpapaligaya kay Cancer, ano yung deserve ni Cancer na makuha mula sa pinaghirapan niya, at ano yung tawag ang damdamin niya na version mo ng happiness. Yun ang kailangan mo daw hanapin this time. In the clock, I'm seeing 22. Ibig sabihin, aligned ka dapat sa iyong puso, aligned dapat yung puso sa isip at saka sa higher self mo. Ibig sabihin, ito yung pagkakataon na talagang gawin mo na yung karapat-dapat mong gawin para sa sarili mo. Kung balak mo nang umalis bilang employee at balak mo na magtayo ng sarili mong negosyo, ito yung pagkakataon na ilaban mo daw yan. Because ito yung pagkakataon para maging financially independent ka and financial freedom is yours, okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Ten of Wands. Yes, burden is here. Burden from a lot of responsibility. Burden mula sa mga bagay na sinasarili mo lang pero dapat mo nang ibigay sa iba. Okay? Halimbawa, mga responsibilidad na kuryente, tubig, upa. Kung halimbawa, meron kanyan. Tapos napansin mo yung mga family members mo, kaya naman nang saluhin yung mga responsibility na yun, ibigay mo na. Okay? Ibigay mo na sa kanila. Learn to cut off something na pumipigil sa'yo para magkaroon ka ng happiness, enjoyment, freedom. Mabili mo yung para sa'yo, makuha mo yung para sa'yo kasi kabibigay mo sa kanila. Kakabigay ng mga bagay for them, kaya yan bumibigat yung para sa'yo at hindi ka maligaya at hindi mo nakukuha yung pansarili ni Cancer na dapat all along meron ka. So ngayon, isipin mo daw ang sarili mong kaligayahan, self-love, self-care, self-happiness, and also for your self-freedom for a long time. There is a long-term financial gains na kailangan mo daw isipin for you. At ibawas mo na yan sa mga problema mo, sa mga bagahe mo, okay? I-let go mo yung mga bagahe na hindi na para sa'yo, okay? In the area of your fortune, you have the Knight of Pentacles here. Si Knight of Pentacles, eto na, ang sabi ng Spirit Guides mo, napakaswerte mo kasi meron kang plano
this time. Alam ko meron ka siguro naisip ng plano about something. Sabi ng spirit guides mo, ito na yung pagkakataon na ihakbang na yan. Okay? Ihakbang mo na yung plano na yan. Mag-step forward ka na, simulan mo na because ramdam ko yung good outcome from this plan kasi nag-land siya sa area of your fortune. So congratulations pa lang, ngayon pa lang. Kinocongratulate na kita Cancer. Especially some of you are still having birthdays at this time. July 20 hanggang 20. So congratulations po kasi may plano kang uusad at may plano kang magiging talagang sure ball ang tagumpay dito. Congratulations. Basta Cancer, yung pinlano ay aaksyonan mo ha. Hindi pwedeng maganda yung plano, hindi mo aaksyonan. Kailangan yung bawat plano inaaksyonan. Humahakbang, kumikilos o maabante. Okay? Nakita ko dyan mag-workout na yan. So make sure you have the confidence talaga. Confidence with your plans, confidence with your ideas, at talaga namang makukuha mo yan. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Page of Wands. Whew. Page of Wands is really about embracing the excitement and embracing what's coming in. Because this is a deliverer of good news ha. Si Page of Wands, deliver to ng good news. Ibig sabihin, may magandang balitang papasok sa'yo mula sa mga pinlano mo at balak mong aksyonan at ito yung magdadire-diretso daw. May something papasok, a new job, a new career, or a new endeavor, pwede ring new love life. For some of you na naghahangad na bagong pag-ibig, probably meron. But it's more of like a new opportunity talaga. Bagong pagkakataon ito na sobrang saya mo. Kaya ngayon, ito talaga yung link eh. Itong kasiyahan mo this time ang mag-link sa kasayahan mo in the near future. Dire-diretsong kaligayahan, dire-diretsong excitement and passion sa gagawin mo, and you're harvesting good outcome from this. Congratulations. Okay? In the area of your divine advice, you have the Page of Pentacles here. Pumiyok ba ako? Page of Pentacles here. Sabi ng spirit guides mo, yes, yung papasok to na bago because pages is like learning something new. Ibig sabihin, kung meron kang aaraling bago, isa lang ibig sabihin nun, may darating na bagong blessing. Yung bagong blessing ito pwedeng lumabas sa muka ng bagong trabaho, bagong opportunity, new negosyo, o new sideline na kailangan mo daw buhisiin, kailangan mo daw aralin. Okay, Cancer? Sabi ng spirit guides mo, yung mga dati mong natutunan sa papasokin mo this time ay hindi enough. Yung, halimbawa, isa kang cashier sa canteen. Pero balak mo mag-cashier halimbawa sa opisina o something financial firm, ganyan. Ibig sabihin, yun daw natutunan mo sa past mong job ay hindi enough para kayanin yung mga dapat mong aralin sa mga bago mong endeavor. Ibig sabihin ng spirits mo, kailangan mo i-revisit yung mga natutunan mo in the past and always be open in embracing new ideas, new knowledges sa papasukin mo this time para fully ma-embrace mo yung pagbabago sa gagawin mo this time, okay? Parang you need to update daw, maging updated ka sa mga pagbabago para makapag-keep up ka with the times at para maging gamay mo lahat-lahat, okay? Para settled ka na. So, gawin mo ang lahat ha, make this your top priority. Kung ano man yung papasok sa buhay mo this week, Cancer, alamin mo, aralin mo, alagaan mo para pagdating mo doon, hindi siya mawaglit sa'yo, hindi mag-flash lang sa kamay mo at mapunta sa iba. Para mapatunayan mo sa kanila na ikaw yung best candidate, ikaw yung best person for that blessing. Okay? So the Page of Pentacles is being clarified by the Page of Pentacles. Wow, kinlarify lang niya sarili niya. Pero gusto ko pang i-clarify pa ito na mas mabusisi para sa inyo. You have the Knight of Pentacles. Yes. Dalawang beses lumabas sa Knight of Pentacles, planning. Planning is important para sa mga ipaprioritize mo this time. Kailangan mabusising plano, kailangan dire-diretso, kailangan malawak ang isip mo, and also kailangan bukas palad ka. Hindi pwedeng, ay alam ko na yan, hindi ko na kailangang aralin yan. Ay, alam ko na po yan, pagdaanan ko na yan, 10 years na ako nag-aral ng ganito. Okay na po yan. Okay na po yung experiences ko. No. Kailangan bukas ka. Pag meron nag-open sa'yo, uy, Cancer, ganito gagawin natin dito. Ngayong panahon to, bago na, kailangan ganito gagawin mo. Sige po, aralin ko po, tignan ko po. Kailangan very receptive ka daw. Bukas palad ka nga sa mga bagong knowledge na kinakailangan mo sa mga bagong balak mo this time, okay? Learning is always your ally para sa tagumpay mo, okay? Bigyan muna kita ng additional monology card na kalimutan ko kanina para sa iyong mga challenges for the week. Yung mga burden na kailangan mong bitawan, pati yung unahin mo daw muna ang sarili mo this time, sarili mong kaligayahan, sarili mong fortune, para sa kinabukasan mong pangsarili. Sabi ng monology, show the world the real you. Yes, ito yung pagkakataon talaga na yakapin mo yung totoong ikaw, yung para sa iyo, para sa sarili mo. Be independent, show yourself that this is what I want, this is what I need, kaya kailangan ko itong habulin. Kailangan mo nang bitawan yung nagpapabigat sa'yo, okay? Another message, you have take time to breathe out. O ngayon, relax ka lang daw. Especially lumabas si dalawang Knight of Pentacles, at dalawang Knight of Pentacles here, telling you to slow down. Okay, slow down, relax. Yung mga plano mo nangyayari naman, yung mga gusto mo, magaganap yan. Pero kailangan
huminga ka. Kasi pag humihinga ka, nawawala yung mga fear, yung mga takot, yung mga alinlangan, yung mga trauma from the past. Ganon din ang dala-dalang devil card para makahinga ka at malaman mo yung tamang proseso po. Okay? Another message, you have look at the bigger picture. Yes, look at the broader side of things, especially here with the hanged man here. Tignan mo, napaka-enlightened na kanyang isip, telling you that the bird's eye view or looking at things sa ibang perspektibo, sa mas malawak na pananaw ang magbibigay sa iyo ng kalinawan on the next thing that you're able to do for your goal this time. Okay? So, Cancer, bago tayo putahan ng outcome mo, bigyan mo na kita ng additional fortune cards for your week. First, you have May. O importante po ba sa inyo ang buwan ng May? Baka anniversary or birthday ng family member. There's also a confirmation that something is happening in May. Congratulations. Another message of staff, you will be taken care of in difficult times. Yes, may aalalay daw sa'yo sa mga pagkakataong kailangan mo, kaya huwag ka mag-alala. Another message, club, someone will try to make you do something against your will. Yes, sabi ko sa'yo kanina, di ba, parang huwag mo daw hayaan na pipilitan kang gawin isang bagay o nagkakasya ka sa less o nagkakasya ka na ipagawa sa'yo yung mga bagay na hindi bukal sa puso mo. So ngayon, make sure na alamin mo sa puso mo kung gusto ko ba to? Am I willing to do this? Kung hindi, wag mong gawin, okay? Another message, you have gone, an exciting event. Yes, may mangyayaring exciting talagang announcement. Good news for you. Congratulations. Another message, frying pan, trouble and accusations. Okay lang yan. Alam ko, kaya mo yan. Lalagpasan mo yan. Basta authentic ka sa sarili mo, kaya mo lagpasan kahit ano. Okay? Another message, you have September, May and September. Baka po importanteng months yan for you. There is a confirmation also that they will be facing important milestone on those dates. Congratulations. Another message of Owl, good advice from a wise person. Kakaroon ka daw ng magandang pakikipag-usap with someone na nagbibigay sa iyo ng kalinawan about something. Another message of Candle, you will be shown the way. Ngayon, kung feeling mo nakakatakot o feeling mo hindi mo alam ang gagawin, magkakaroon ka talaga ng enlightenment here at God is giving you the light sa mga madidilim o magugulong parte ng buhay mo, and you will be showing the way, okay? Another message of Mountain, major challenge to overcome. Yes, meron ka daw talagang challenge or obstacle na kailangan lagpasan, pagtagumpayan, at threshold na kailangan mong tulayan, okay? Another message, you have Mountain Road, you are on the road to success. Okay, kung meron man dapat tulayan na mountain na kailangan pagtagumpayan at sinagot niya agad, meron ka daw success sa bagay na yan. So huwag ka na mag-alala. You'll be going after this problem with so much success. Congratulations. Ang outcome pag-usapan natin, but first, Cancer, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot portion later, okay? Ang outcome mo for the week, Cancer, for July 14 to 20 ay, wow, 4 of Swords. Yes, apat na 4 of Wands, 4 of Pentacles, and 4 of Swords, telling you 444 is a protection card. Protection number. So, you are being protected by your angel guides. So, kung ano mang gagawin mo, huwag ka mag-alala. You are being protected and guided from everything that you're doing this time. Nakakita ko rito, may mga bagay ka daw na kailangan this time na parang makakahinga ka na malawag. Parang, ay, salamat, nakuha ko din. Ay, salamat, malinaw na. Hindi na ako bothered, hindi na ako takot, hindi na ako nag-aalinlangan. Wala na akong kaba sa gagawin ko because everything is enlightened na sa isip ko and masayang-masaya ka na ulit. Nakita ko yung now you're energized and your heart is so full. Pwede mo nang gawin yung mga nagbabago. And I'm seeing here you will have more time to rest because after this week, nakita ko very busy ka na with the things na papasok sa buhay mo, no? So, embrace the new beginning but at the same time, magkaroon ka doon ng maraming time for rest, maraming time to recharge, and maraming time for your recreation. Yung maglibang ka naman, magsaya ka naman, have some humor, Cancer, magsaya ka and be happy with the people that you love. I'm also seeing here that a deepest desire, because minsan, Cancer, si devil ay lumalabas din siya bilang deepest desire. Yung mga matagal na matagal mong gusto makuha, yung mga hindi mo sinasabi sa mga tao na ito yung pangarap na pangarap ko. I'm seeing here someone, hindi sa lahat someone, there is an answered prayer coming in from your deepest desires. Halimbawa, gusto ko makabili ng ganyan pero dati nililihim mo lang kasi nga masyadong mahal o kaya masyadong luxury para sa'yo. Pero nakita ko meron kang deepest desire. Halimbawa, mahal na motor o kaya mahal na sapatos, ganyan. Matutupad this time. So congratulations. 4 of Swords is really about answered prayer and having that relaxation na parang ay, sigh of relief nakuha ko din o kaya natupad din, ganyan. So makakapag-recharge ka na this time. Maluwag na sa damdamin mo.
The Four of Swords being clarified by the Sun card. Yes, happiness. Wow. Sun card is all about happiness, freedom, pagluwag ng damdamin, pagluwag ng buhay, paggaan ng sitwasyon. Ano? So ngayon, kapag pinutol mo talaga yung ugnayan mo sa mga taong yan, sa mga sitwasyon na yan, sa lugar na yan, gagaan ang pakiramdam mo. At nagiging relax ka na. Wala nang toxicity wala nang mga humaharang, wala nang panakit ng ulo, wala nang stress. So magiging happy ka na ulit and very, very free to embrace new things and i-execute mo na doon yung plano mo kasi free ka na. No? Some of you may answered prayer din kaya sobrang saya mo because a deepest desire will come true this time. Congratulations, Cancer. That is your July 14 to 20 reading. Diba ako tayo sa isang tanong, isang sagot portion mo? Close your eyes and think of that one question. Spirit guides, ibigay kay Cancer ang kanyang sagot sa kanyang tanong. You have 1. Mabilisan lang ito, Cancer. And 2. Bigyan din kita lang angel whisper. Nagbibigay sa iyo ng clarity. Mula naman to sa iyong angel guide na nasa tabi mo ngayon at binibigyan ka ng kasagutan sa iyong tanong. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Cancer, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the Wheel of Fortune in reversed. You have the Ten of Swords upright. You have no and you have let go. Okay, may mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Nasa rurok ka na ng pain when it comes to your question. Hirap ka na dyan. Problemado ka na sa question mo. And you feel like gusto ko na makabangon. Gusto ko na malaman yung sagot. Gusto ko na makamove forward from this. Pero sabi ng Spirit Guides mo, hindi pa ito tapos. No? Parang kailangan mo itong bitawan kasi nagpapahirap siya sa'yo. This is not for you. That's what I'm hearing. This is not for you. It's just giving you so much pain, so much trouble, so much anxiety. At kailangan mo nang kumawala dyan. With the Wheel of Fortune here telling you, parang daw kasing walang umaandar Kapag nakabaliktad sa Wheel of Fortune, ibig sabihin, parang ayaw umandar ng kapalaran because hindi mo siya mabitaw-bitawan. No? Para umandar daw ang kapalaran mo, Cancer, you need to let go of something that is giving you so much burden, giving you so much pain and trouble and anxiety. Bitawan mo yan, parang sabi ni Spirit Guides mo, hindi yan para sa'yo. And kumilos ka na ng panibago. I'm seeing a reroute, a detour, redirection para umikot ulit ang kapalaran in your favor. Okay? Sabi naman ng angel mo, according to your question, no daw. This time daw, no, hindi pwede. And let go. Mag-let go ka daw. Para umikot na yung kapalaran mo at para gumaan na yung pakiramdam mo, you need to let that go. Kung ano man po yung nilalaman ng question mo this time. Okay? Cancer, that is your isang tanong, isang sagot. Hopefully po yung nasagot ko yan. At yan din po ang July 14 to July 20 reading. Hopefully po yung nakaresonate kayo. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Cancer, this has been James for James Sandro PH. God bless everybody.